Sino ang nagmo-monitor ng CCTV sa barangay? Galit na patanong at may mura. At sinabi, pag natsyempuhan ko yan, patayan. Ito na ba yung hinabol ka na? Opo, yun na po. Pangalawa na? Saka may papaano po yung sasakyan palabas ng Kitanlad po Yung pong high ace. Parang may nakita Opo. kong high ace. Ayun. Ayan po. Okay. So, yan naman po usually ginagawa natin mga siklista. Pag mayroon pong iiwas po tayo konti. Iwas na lang. Di ba? Kasi kanto po yan Anong part ng bisikleta nakatama sa kotse niya? Manubela? Yung handlebar ko po. Sa Handlebar? gitna. Opo. Kasi, naisandal ko po dun sa kotse niya Kung di po ako nasandal sa kotse niya, talsik po ako, malamang masasagasaan po ako ng sunod na sasakyan sa left side po. So, parang ang nangyayari po, sumandal po ako doon para lang hindi po ako tumalsik. Okay. Kaya hindi Mr. ko po kinontra. Gonzales, please continue. Yes, Your Honor. Sige. Tapos po, nung may tumabi po sa akin kotse, sabi niya, kasi nakabukas po yung bintana ko Nagbaba siya ng bintana, sabi niya, yung sumuntok sa kotse mo, nasa QA, wala dyan sa E-Road. So nag-turn po ako na papuntang Quezon Avenue. Habang bumabagtas po kami, nakita ko po siya palinga-linga. So ginawa ko po, kung makikita niyo po sa CCTV ng barangay, kinakabig ko po yung kotse ko, unti-unti pakanan. Sinisigawan ko siya na itabi mo. Bilangga mo ko, sinuntok mo yung kotse ko, itabi mo, mag-usap tayo. Ayaw ho niyang tumabi. So ang ginawa ho niya, pumunta ho sa left side ko, labas po nung bike lane. Kaya kung makikita niyo po, labas na po ng bike lane, yan po, yung pagpasok ko po sa bike lane na yan, dahil nga ho pinapatabi ko siya. Yung paglabas ko naman po dyan sa bike lane na yan, dahil kumaliwa nga po siya, pumunta siya sa left side. Na ayaw naman ho talaga niyan tumabi. Ang sa akin po, bilang dati pong otoridad, gusto ko lang kung implement yung natin, yung citizens arrest. Dahil sinuntok po yung kotse ko at minura ko sa harapan ko po So gusto ko po implement lang yung Rule 113 natin na Section 5, yung citizens arrest. Dahil wala pong pulis ako makita Pero kung may pulis po ako nakita, tatawagin ko po, pauhuli ko po siya. Ngayon, wala naman akong rason para magalit ng husto at habulin siya kung hindi ho totoo na sinuntok niya ho yung kotse ko. Wala ho akong rason para Ang maganda po nito, nanawagan po ako rin sa kumukuha ng video. Bakit alam niya beforehand na may mangyayari sa amin ni Mr. Banjola dahil as if may nakita siya o na-capture siya na insidente ng panununtok. At yung kotse naman po na tumabi sa akin sa Welcome Rotonda at nagsabing, yung sumuntok ng kotse mo nasa Quezon Avenue, iniimbitahan ko rin po sana to shed light para malaman po natin yung buong katotohanan. Kilala mo yun? Hindi po, yun nga po So, binalikan po namin ng pulis galas. Dala po namin yung mobile ng galas, kasama po si Mr. Banjola, inisa-isa namin lahat yung CCTV para makita po kung paano ako nabangga sa likod at paano po humantong sa pagsuntok sa kotse ko para buong-buo po yung video sana. So ituloy natin doon. Yung pinatabi mo siya, tapos nagas-gas yung kotse mo. Opo. Sige nga, continue. Humingi po ako ng kapatawaran sa inyong lahat na hindi po ako nakapagpigil na mabatukan siya. Kasi nga, ang haba ho nung habulan namin At masakit po kasi sa loob ko yung suntukin yung kotse ko at dirty finger ako sa mukha. Yung bangga po niya sa bumper, initial na bangga niya, pwede ko pa kong patawarin Your Honor. Pero yung sinuntok sa harapan ko at dirty finger ako, parang nag-isip nga ho ako, nag-second thought ako na actually mag-i-erode na ho sana ako Kung walang tumabi sa akin na kotse at nagsumigaw, na yung sumuntok ng kotse mo, tumiretso ng QA. Meaning, Tuloy ka muna doon sa after that incident, hanggang sa pagkasamo ng baril. Opo. Pagbaba ko po, sabi ko, ba't ayaw mo tumabi? Kanina pa kita hinahabol. Sabi niya,
Sabi niya, bakit? Ano ba ang problema? Sabi niya ho. Yung mata niya nanlilisik. Siyempre, mahina na ho ako, matanda na ho ako eh. Dumidepensa po ako, maatras ako. Pero inamin ko na po, umingi po ako ng tawad dahil nabatukan ko po siya. O ikaw ang una ng batok. Opo. O, Inaamin ko, batok ka. inaamin ko po yun. Siguro dala po na silakbo ng damdamin ko sa pagkakasuntok niya po sa kotse ko, Your Honor. Yun lang So, po. nung pinatukan ka, nalilisik na yung mata mo na atakihin mo siya? Hindi po, Your Honor. Actually, normal reaction lang po sa atin yun. Pag binatukan tayo, magre-react po tayo. Kahit sinong tao po. Anong reaction mo? Susugurin ko sana siya. Susugurin mo siya? Opo. Kasi reaction ko, Sigurado ka, susugurin mo siya? Ha? gumalaw po ako ng ganun eh. Oh. Nagano po ako sa... So, sinabi mo ngayon Oh. na susugurin mo sana siya. kasi binatukan niya po. Binatukan ka nga eh. Oh, reaction ko po talaga yun na pag bumaba ako ng bike, anin ko siya Oh, may baril po kaya hindi na po ako na matras ka. matras po ako. Baril po yun, wala akong patama doon. Tuloy ko lang. Ikaw, bakit ka nag-decide na kumasa ng baril? Bumunot at kumasa ng baril? Ang intention ko po noon, bumunot ako at nagkasa ng baril dahil pasugod po siya sa akin. Kahit i-review po natin yung inamin naman niya, susugod siya. Dinepensa ko lang po yung sarili ko at 45 degrees lang po. Alam niyo naman po yun, naka 45 degrees lang po tayo. Dahil pag gusto lang natin i-disable yung tao, But- if ever susunggaban niya ako. But still, kahit hindi mo tinutok, gantuting pa rin Opo, yun. mali po. Kasalanan. Pulis ka, di ba? Opo. Once may hawak ka ng baril, tinutok mo o hindi, sa harapan ng tao, Yes, Your still Honor. gantuting yun. Yes, Your Honor. So, Humingi po ako ng... Revised Penal Code violation yun. di ba? Yes, Your Honor. Humingi po ako ng tawad sa parte pong yung pambabato ko at yung pagbunot ko at yung pagkasa ko. Humingi po ako ng tawad sa lahat. Hindi lang po sa kanya o sa lahat po sa inyo. Kasalanan ko po yun, nabigla po ako eh. Kasi ang isip ko po noon, idepensa ko yung sarili ko dahil hindi naman ako ganun kalakaso eh. Galing ako sa spine operation eh. So, isip ko, yung inamin naman po niya, susugurin niya ako. So, sa akin po is, yung element na isya kung man lang siya, wag niya akong masugod. Kasi kung madadakma niya po ako, baka mapatay niya po ako. Mahina po ako eh. Bagong opera po ako eh. So, Mr. Willie Banjula, Alan po, Your Honor. Alan, Opo. Willie, taga-media yun, di ba? Media yung Willie Banjula. Alan Banjula, Apa. clear tayo Apa. na susugurin mo siya. Kaya siya nakabunot ng baril at nakapagkasa. Normal reaction ko lang po yun, Kaya Your ano Honor. reaction mo? Kasi binatukan niya ako eh. Oh, binatukan ka. Opo. Bumaba po ako ng bike. Retaliate. Opo, Ikaw yung sa mag-retaliate. kaso lang po, inano niya na ako ng, kasi ba't niya ako binatukan eh? Sabi ko, pwede naman niya ako kausapin na maayos. So nga, bakit mo siya binatukan? Kasi ayaw niya huminto. Mula Espanya po, ang haba po ng habulan namin. Hindi, nakahinto na nga eh. Hindi, Hinto na doon. nung hinahabol ko po siya, Oh. dapat po, kung talagang tinong tao siya, biker, dapat, kasi marami po akong kaibigan biker, wala akong nakilalang biker. Maski ako po, nagbabike po kami na anak ko dati, nung araw na wala pa ako sakit. Pero hindi ho namin inugali yung mampalo o manuntok ng kotse. Kasi alam namin, masama ho yun. Magagalit yung may kotse po. Ang nangyari ho po sa akin, ulitin ko po, yung galit ko nakita niyo po sa CCTV, pambabato, pagbunod ng baril, pagkasa. Lahat po yon, iniisip ko yon dahil pasugod po siya sa akin. Aktong susugod po talaga siya sa akin. Siyempre, dala po ng kahinaan ko, may sakit po ako. Ang punto ko lang po doon is, yung takutin siya na wag sumugod. Wag niya akong dakmain kasi mapapatay niya ako. Pag bumagsak ko kami, hindi na ako makakatayo kasi galing po ako sa operation. So, ganun po yung intention ko lang. Kaya, Yung baril mo ba, kumpleto ng papilis yun? yes, Your Honor, kompleto po. Pero kang PTC-4 Opo, para doon? opo. So what happened after that? EPO, anong ginawa niyo sa baril niya? Sir, yung ginamit po na baril was confiscated by QCPD, sir. Immediately, sir, yung nung nakita natin yung insidente. Sandali ha? That was confiscated after that incident o matagal na? Kung hindi nag-viral yung video, hindi na confiscate. General Torre,
Your Honor, What happened sa baril niya? Sandali, General Torres. sagutin Ang ko lang baril po. mo, o sige. Your Honor, noon nasa Galas Police Station po kami, before kami maghiwa-hiwalay, nagka-areglo na kami, hinanap po ng investigador yung papeles ko, ng baril ko. Nilabas ko po yung PTC, registration, LTOP. Sabi ko, pwede ko ring kunin yung baril ko sa bag ko, ilalabas ko. Okay lang ba? Sige po, tanggalan niyo po ng bala. Tinanggalan ko po ng bala. Binigay ko po sa investigador. Sabi ng investigador, Gonzales, pwede bang i-turn in mo ito sa amin dahil sa insidente? Sabi ko, bilang dating pulis, alam ko naman kung walang file case at kompleto ang papers ng baril ko, siguro hindi na kailangan i-turn in. Not unless may magpa-file ng kaso sa akin. However, sabi po nung investigador ko, kasi sabi ni CO, tayo pong mga PNCO, pag sinabi ng CO, sumusunod po tayo kaagad. Kaya ang sagot ko po, sinabi ba ng CO ninyo? Oo, Sargento, sabi niya. O sige, iwan ko na. Resibuhan nyo, turn in ko. Ganun po ako kadaling nag-turn in po ng baril ko po. Okay. So, kinumpiskate talaga pala ang baril mo. Yes, Doon sa Galas Station. yes, Your Honor. Kinumpiskate Opo. after that incident. Yes, Your Honor. Okay. General Lucas, afterwards, ano nangyari na? So nung nakita namin yung video na lumabas nung August 27, that was Sunday, I immediately called up General Torre kung na-identify yung bumunot sir ng baril. So immediately thereafter, binigay sa amin ni General Torre yung report. So on that day, nirevoke namin yung LTAP ni Mr. Gonzales, which consists of 4 firearms, 3 caliber 45 and 1 caliber 9mm. Thereafter, nung August 28, kinonfiscate na namin yung 3 baril niya. Yun, Honor. Ilang baril? Sir, 4 po yung nakaregister sa kanya, 3 caliber 45 and 1 9mm. Nasa custody na ninyo ngayon ang mga baril niya. Yes, sir, yung 3 po. Yung isa kasi po, sir, yun nga, sinurrender niya sa Galas. So, pwede pa siyang magkakaroon ng... Nirevoke niyo lahat ng papeles niya. Yes, Your Honor. So, pwede pa yung maibalik sa kanya, hindi na. Sir, it will depend upon the discretion na ng FLRRB, pero kasi yan yung board na nagdi-determine kung pwede pa nating restore o hindi. Pero as the approving authority, hindi na po pwedeng magkaroon ng firearms si Mr. Gonzales. Dapat lang, kasi mamaya magdadrive siya, makahagip na naman ng sasakyan yan. Baka bubulot na naman ng baril yan. Alam mo, ito meron dito sa grounds for revocation, cancellation, or suspension of license or permit. The chief of the PNP or his authorized representative. Sa firearms law ito kayo, alam naman niyo ito firearms law. IPO kayo The chief PNP or his authorized representative may revoke, cancel, or suspend a license or permit on the following grounds. Nakalagay dito, letter F. Dismissal for cause from the service in case of government official and employee. Was he dismissed from the service? Initially, sir, he retired, but eventually, sir, noong 2018, kung hindi po ako nagkakamali, he was dismissed. Yes. So bakit siya na-issuehan ng PTC-4? Sir, because yung firearms niya is na-register yan before pa sir siya na dismiss or nag-retire. Pero ito lumalabas sa klaro na kulang yung data natin dyan sa FAO. Kasi kung nakita lang ninyo doon sa database ninyo na,
dismiss pala ito na police, dismiss from the service. Ganito ang kaso. Dapat hindi na ito na-issue ng PTC4. Di ba? Supposedly, sir. So, meron na kaming measure, sir, na ginagawa, sir, para matrace namin yung mga na-dismiss, sir, na mga nasa gobyerno. The license was renewed last 2021, sir. So dapat meron kayong database para dito, para hindi kayo malusutan. Ngayon, tingnan nyo, nakita yung weakness ninyo. Nakita ang weakness ng EPO as far as data is concerned, na kulang kayo ng data. Had it came to your attention na ito pala siya dismiss na police, hindi nyo yan ma-issue ng PTC4. Am I correct? Yes, Your Honor. Oh. Mr. Chair, Yes. tanong ko lang, si Mr. Gonzales may gusto no? Pero bago po si Mr. Gonzales, doon na rin sa line of questioning ni Mr. Chair, ng ating chairman, sa firearms and explosives office. Ang tanong ko lang, di ba bago makakuha ng license, bago ma-issue ng permit to carry firearms outside the residence, dapat merong neuro test yan, psychological test, lahat, drug test, kompleto. Tama po ba, General Lucas? Yes, Your Honor. Paano ho makakapasa ito si Mr. Gonzales? Una-una, sinabi na Mr. Chair, dismissed po siyang na police. Pangalawa, it seems that Mr. Gonzales, Mr. Chair, has an anger management problem, no? Ipa-flash ko lang po ito sa screen bago po magsalita si Mr. Gonzales. Sa barangay lang po nila, narami hong blatter concerning Mr. Willie Gonzales. And I have with me here summary of cases of Mr. Gonzales, parang 10, no? Ito Senator po sa akin. GB, Senator GB, ilan dyan ang grave threats sa mga Ito listahan? po, merong robbery, prostrated homicide, obstruction, perjury, robbery, prostrated homicide, grave threat, violation of PD 1866, grave coercion, and light threat. So may grave threat, may light threat. Ito pong nasa half screen po, Mr. Chair, are blatters, no, sa barangay po nila. Mukhang sa barangay nila, mukhang hindi rin maraming kaibigan si Mr. Gonzales. Siguro si Barangay Captain Kalma, kayo po bang barangay kung saan nakatira si Mr. Gonzales? Sino po? Kapitan Bimbo de la Cruz, ano pong barangay nila? Magandang araw po. Barangay Captain Berelio de la Cruz ng Barangay Quirino 3A. Saan banda yan? Saan banda yan, Kap? Sa Anonas po. Sa Anonas. Quezon City. Doon nakatira si Mr. Willie Gonzales? Opo. Okay. Please answer Presidente the niyo po- question of Senator JB. Presidente niyo po si Mr. Gonzales Opo. sa barangay. Meron po bang mga issue? Talaga ito bang mga blatter na nakuha sa barangay? Sa inyo po yan? During my time po, way back 2018, nung naupo po ako bilang bagong barangay captain, during my time po, 3 lang po yung naka-record sa amin. 3 lang. Opo. So yung bago ikaw, meron pang previous kasi 10 itong hawak ko eh. Hindi po sa akin galing. Hindi sa inyo. Pero yung mula nung naupo ka, Doon lang po ako 3. doon Ano lang po ako- yung mga kasong yun? Ay, ito. Importante kasi ito, Mr. Chair, because we have to find out kung ano yung proseso ng PNP, ba't nakakalusot, no? May neuro test, psychological test, may anger management ito eh. Mr. De La Cruz, Kapitan, sige po, pakisalaysay kung ano yung mga niya, yung mga kaso ni Mr. De Gonzales. Way back December 2001, ang ating pong complainant is Kagawad Raul Navera, 55 years old, nakatira sa number 9 daw, Street, Project 3, Quezon City. At ang respondent po is si Sir Wilfredo Gonzales. Ito po yung facts ng ayon po sa blatter record ng aming barangay. Ito po yung sulat ng aking tanod. Ako po si Reynaldo Emerenciana, nasa tamang edad na 21. Kagabi ay pumunta po ang mga pulis sa ating barangay upang mag-assist sa number 6 Dao para malaman ang tawag ng 911. At dumating ang mga pulis
para pumunta sa lugar na nasabi. Pagdating nila sa Dao at ang mga pulis ang nakipag-usap o nakiusap na bakit naikalat o may nag-report na may tumatagas na langis. Para po mabilis, Mr. Kapitan, ano po ang kaso na ito? Tungkol, Ang reklamo po is may tumawag po sa 911 or let's say 122 sa Quezon City. May tumatagas daw po na langis sa may Dawe Street. So agad naman pong pumunta ang ating mga kapulisan. At pagdating nga po doon, ang sinabi po ni Sir Wilfredo Gonzales ay pinagmumura niya si Kagawad Raul Navera na mga PI, bakit sila tumawag ng pulis? kawad niyo po siya? Sa barangay niyo po ito? Opo. Yun lang po. Yun Yung po pangalawa, yung yung tatlo pangalawa yan, di po. ba? Tatlo. So yung kagawad mismo ang pinagmumura ni Mr. Gonzales? Ayon po sa nakasulat sa blatter. Sige. Pangalawa? Yung pangalawa naman po, ang complainant po ay si Janabel Mamarodlo sa taga Barangay Libis, Quezon City. Ang respondent po ay si Sir Willie Gonzales. Ang kwento naman po nito is, to make it short, pumarada po siya sa harapan ng HQ, headquarters ni Ma'am Kate Coseteng, para humingi ng medical assistance. Pagdating sa harap, pinuntahan daw po siya ni Sir Wilfredo Gonzales at pinalipat niya yung motor. Humingi naman siya ng pasensya. Bigla na lang daw po siyang sinakal. Pati rin po yung anak niya na kasama po. At Sino yung sumakal? Yung anak ni Mr. Gonzales? ayon po sa nakasulat, si Sir Wilfredo po ang sumakal. Tapos nalaglag po yung cellphone ng tao. Nabasag po yung cellphone. So dalawa sila magkasama? Ayon po Sino sa yung anak? kwento. Ayon Anak ni po. Willie Gonzales? Opo. So sinakal siya? Opo. Okay. Yung isa naman po, February po, 2021 din po. Maiksi lang po itong kwentong to. Ang complainant po is si Perfecto Pontanilla, BPS ako po. Noong time na yon, ang respondent po is si Sir Willie Gonzales. Pagdaan daw po niya sa Dao, nakita raw po niya si Sir Willie sa oras na yon at may kinakausap si Ate Banji at nagsabi sa tao na sino ang nagmo-monitor ng CCTV sa barangay. Galit na patanong at may mura. At sinabi, pag natsyempuhan ko yan, patayan.